So ang title po nito ay Taken versus Surrendered. Okay, ganito lang mga kapatid yung concept ng ating title, no, ng message natin ngayon. Di ba may mga bagay sa buhay natin na kahit anong gawin natin ay nawawala talaga eh. Inaalis sa atin ng Panginoon, di ba? Kagaya ng mga mahal natin sa buhay, pumapanaw sila. Kahit gusto natin na magstay sila, pero talagang umuwi doon ang buhay ng bawat tao. Meron tayong mga possessions, pag-aari, properties na kahit iniingatan mo, pero pwede rin talaga mawala. Minsan nananakaw, minsan nasisira dahil sa mga calamities. Or meron talagang mga pangarap sa buhay natin na hindi na natin maaabot. 'Di ba? Kagaya ng trabahong in-applyan mo, yung position, pero hindi tayo yung or hindi ikaw yung napili. At marami pang iba. So may mga bagay sa buhay natin kahit ingatan natin ay kapag gusto ng Panginoon alisin sa atin ay maaalis talaga. At yun yung taken, no? Pero may mga bagay din sa buhay natin na alam ko kailangang alisin ng Panginoon. Pero it depends on us if we are willing to surrender it. Sana makita niyo mga kapatid at maintindihan niyo yung concept ng pag-uusapan natin. There are things, whether we like it or not, that can be taken by God from us. But however, there are things God cannot take away from us until we surrender them. Nagets yung mga kapatid, kaya yun yung pinakang tagline natin. Some things God takes, but some things God waits for us to surrender. So merong mga bagay talaga na inaalis sa atin ng Panginoon kahit hindi ka pumayag. Pero may mga bagay sa buhay natin na hindi maalis o hindi mabago ng Panginoon malibang isurrender natin ito sa Panginoon. At hindi ko ako makapag-mention sa inyo ng lahat ng pwede nating example para masabi natin na okay, gets ko na, kulang din po ako ng kaunawaan. But maybe meron po kayo, no? At kaya siguro ito ay collaborative efforts natin para mas lalo nating maintindihan. So, basically, bago ako mag-start, kahit hindi nyo po sabihin, isipin nyo lang, no, habang bago tayo tuluyang mag-start, pwede bang mag-name kayo ng isang bagay or sino man o kahit tao po yan. Name one thing or person you once thought you couldn't live without. Mag-isip po kayo ng mga bagay or tao na nung una, naisip mo talaga na you cannot live without it or without him or her. But you eventually lost, no? At eventually, nawala sa'yo. Pero, na-realize mo na nung wala na yun, yung taong yun o yung bagay na yun, parang nakita mo yung kakabutihan na naidulot sa'yo. Ako po may sample. Halimbawa, ako, noon, meron akong trabaho, no, bago po mag-pandemic, nasa DSWD ako noon. At for me, maganda po yung trabaho ko doon kasi na-enjoy ko. Dahil yung aking ministry ay talagang nai-apply ko doon dahil po sa DSWD, mga tao, mga talagang nasa poorest of the poor, yun yung mga sineserve namin. So, napakadali pong isingit ng salita ng Panginoon. Then, nung nagkaroon ng pandemic, sabi sa akin ng Panginoon, i-surrender mo yun, mag-resign ka. At nung ako po ay nag-resign, no, dahil sinunod ko yung instruction ng Panginoon, dahil po pandemic noon, yung aming pong head pastor sa church natin dito sa Mabitak ay hindi naman po talaga siya hindi niya ma-perform yung kanyang role, yung kanyang ministry dahil siya po ay PWD. Hindi po talaga sila pwedeng lumabas. So, meron akong i-give up, pero may bagay naman na ingatan at na ipagpatuloy dahil meron akong give up. Nakapagpatuloy po yung gawain dun sa ating church kahit po pandemic dahil andun po ako. Hindi ko po kailangan umalis dahil hindi ko na kailangan magtrabaho.
nakakapanghinayang dahil wala kang sahod, no? Pero dahil merong gawain na ipinagpatuloy ang ating Panginoon, nakita ko, okay, mabuti rin na merong isang bagay na inalis sa akin ng Panginoon. Pwede pa rin pala talaga, no? Na mabuhay ang isang tao kahit ito po ay specifically po talaga sa may mga calling na kagaya namin. Baka po lahat kayo mag-resign na sa trabaho. Hindi po. So depende po 'yun sa mga calling at sitwasyon po natin. So yun po yung naranasan ko, no. So kayo po ay maybe dumarating din kayo sa point na merong mga bagay na nawala sa inyo na na-outgrow nyo naman na. Kumbaga parang, okay, nasanay na kayo, nawala yun, tapos nakita nyo na, eventually nakita nyo, kaya pala ito nawala. Pero hindi po yun yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung mga bagay na dapat wala na sa atin. Pero hindi inaalis ng ating Panginoon kasi inaantay niyang isurrender natin. At marami din po yun, mga kapatid. May mga bagay na inaantay ng Lord yung discretion natin, na isuko natin ito sa Panginoon. At yun yung pag-uusapan natin, mga kapatid, ngayong gabi. No? Ang tanong po natin, na sasagutin natin is, how would we know if it is time to surrender? Kasi aminin natin, no, nakaka-confuse eh. Dumarating talaga tayo sa point na parang, isusurrender ko ba o ilalaban ko? Nagigets nyo po yun? Mga kapatid, kung dumating na kayo dun sa point na parang ganun yung inyong dilemma spiritually, na parang hindi mo alam kung i-give up mo na ba siya o ilalaban mo sa prayer. Halimbawa, especially yung may mga karamdaman, no? Ipapa-opera ko ba o ipagpe-pray ko? Na maranasan ko yung miracle, yung healing ng nagaling sa Panginoon, yung divine healing na galing sa Panginoon. At nandun tayo sa dilemma na yun. Amen? At naranasan natin yun. At ngayong gabi, gusto ko lang po sana na maka-contribute if ever man na ito inyong sitwasyon ngayon or magiging sitwasyon nyo balang araw, na baka hindi lang natin nanonotice or hindi lang tayo nagiging aware at hindi tayo nagiging sensitive na meron na palang ipinapasurrender sa atin ng Panginoon. Yun nga lang, hindi niya mabago, hindi niya maalis, or hindi niya madagdagan yung mga gusto niyang gawin sa buhay natin kasi inaantay niya. At ang inaantay ng Panginoon na turning point ng ating buhay ay yung surrendering natin. Amen? At yun, gusto ko lang po magbigay ng ilang points kung paano ba natin malalaman baka po ito ay makakontribute dun sa tanong, no? Na dapat na ba isurrender to? Itong desire ko ba na to? Itong pangarap ko ba na to? Ito bang possession na meron ako, dapat mo na ba itong i-give up? Or baka person yung ipinag-give up ng Panginoon? Okay, pag-usapan natin. Una pong bagay, mga kapatid, para malaman natin kung ito ay dapat na nating isurrender sa Panginoon, if it is unbiblical. Okay, napaka self-explanatory nito, mga kapatid. If it is opposing the teachings of God. So kapag ito po ay oppose sa salita ng ating Panginoon, ay mga kapatid, yun ay indication na siguro talaga na, anak, isuko mo yan. Anak, tigilan mo yan. Anak, wag mo nang ituloy yan, no? Dahil naniniwala po ako, mga kapatid, na kapag ang salita ng ating Panginoon ay hindi na yun ang nasusunod, mga kapatid, ay hindi, sabi nga doon sa Roma chapter 8, no? Kapag ang Panginoon ay nasa panig natin, sino ang laban sa atin? What if hindi tayo nasa panig ng Panginoon? Ibig sabihin, makakalaban natin ang Panginoon. Okay, sabi nga sa Ikalawang Timoteo, chapter 3, 16 to 17. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. 17, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, yan ang
ang purpose, no? Yan ang use ng salita ng ating Panginoon. Ano 'yon? Ituwid tayo, sawayin tayo, tayo ay masanay, no, sa paggawa ng matuwid na pamumuhay. So if ever man na meron tayong pinapractice o meron tayong kinasanayan na hindi ito ayon sa salita ng ating Panginoon, ay that is the time na isusurrender natin sa Panginoon. Amen? Yung bagay o yung practices na yun. Tandaan natin that God's Word corrects and trains us. Anything against Scripture must be surrendered. Amen? So mga kapatid, what if nga, ay, hindi ko kasi alam na may nakasulat pala nito sa Bible. Halimbawa, meron tayong practice, meron tayong minamahal na gawin, meron tayong kinasanayan, ine-enjoy. Tapos hindi pala natin alam na ito ay nasa salita ng ating Panginoon. No? At sa Bible naman po ay hindi tayo hahanapan ng Panginoon ng mga bagay na hindi natin nalalaman. No? Pero dito sa mga susunod po na points ay baka dito ka kinikilos ng ating Panginoon. No? Next point po natin mga kapatid, if it causes distractions. Kung meron tayong mga bagay na iniingatan, pinoposes, niyayakap sa buhay natin, na ito na po ay hindi na nagdudulot sa iyo at nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, no? Nagdudulot na siya ng distraction sa sarili mo, no? Halimbawa, hindi ka na makapag-aral, hindi ka na makatulog, 'di ba? Halimbawa, yan ay mga kinaaadikan natin, baka yan ay mga Korean novela or mobile games, no, na nahaharm na yung sarili natin. Know yourself, mga kapatid. Indication yun na gusto na noon baguhin na yun. Yes, distraction or worse, distraction, mga kapatid. Baka iyan po ay nagiging distraction din sa loved ones natin. So meron kang mga bagay na ine-enjoy na hindi pala natutuwa yung mga mahal mo sa buhay. Pwedeng na-enjoy ka, sila naman na naguguluhan, nasasaktan. O halimbawa, gusto mong kumanta, pero tulilig na yung tenga nila, 'di ba? So yung mga basic lang po 'yun, napaka hindi siya malalim na interpretasyon or example, pero alam niyo po kung iyon ay ihahalin tulad natin sa mga seryosong bagay, 'di ba minsan meron kang mga pinipili na gustong-gusto mo 'yun, pero yung mga mahal mo sa buhay nagsasabi sa iyo, hindi eh. Tapos kaso lang andun yung idea na follow your dreams, love yourself, no? So parang wala namang mali doon, pero kung mga kapatid, nagiging burden na to sa iba, baka mga kapatid, yan ay indication na sinasabi sa inyo ng Panginoon, anak, hindi ko yan kalooban. Kasi kapag may kalooban ako, para yan sa ikabubuti mo at ikabubuti rin ng iba. At mga kapatid, hindi lang sarili natin or yung mahal natin sa buhay, pwede natin ma-distract, pwede rin tayong mag-cause ng distraction sa ibang tao. Di ba? Kapag nagtapon ka ng basura kahit saan, pwedeng wala yung direct impact sa iyo at direct impact sa pamilya mo, pero nako, for sure merong maaapektuhan na buhay. Amen? So kung meron tayong mga habits, meron tayong paniniwala na feeling mo gusto mo lang 'tong ipaglaban, pero nagkakaroon na to ng hindi magandang epekto sa iba, maybe God is telling you, anak, give up that principles. Anak, surrender that dream, surrender that practice. At naniniwala ako mga kapatid na ang Panginoon kapag siya ay gumawa ng magandang plano, ay hindi lang ikaw ang gusto niyang guminhawa. Gusto ng Panginoon guminhawa din ang buhay ng ibang tao through your life. Sabi nga po sa Hebrews chapter 12 verse 1, no, napakaganda nitong talata at paalaala sa ating mga mananampalataya na ipinaalala sa mga Hebreo, so sa mga Hudyo. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya, talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. So ito lang mga kapatid ay reminder na that we are not living for ourselves only.
we are also living, we are obeying the Lord, we are running the race, no? Merong track na iniready sa atin ng Panginoon. At mga kapatid, hindi lang ikaw ang concern ng Panginoon. Concern din niya yung mga taong nanonood sa atin. Amen? At tayo ay napapaligiran ng mga taong nakatingin sa ating mga buhay. So kung meron tayong mga bagay, no, na ginagawa, meron tayong mga bagay na ine-enjoy, niyayakap sa buhay natin, pero ito pala ay hindi nagiging blessing sa iba, hindi nagpapalakas sa iba, kagaya nung binanggit ko dito, may mga taong gusto ring magpatuloy sa pananampalataya nila, pero kung ikaw na nakikita nila ay nagiging dahilan para hindi rin sila magpatuloy, mga kapatid, maybe it is an indication that God is telling you, surrender it, anak. Amen? So, suko natin sa Panginoon. Amen? Dahil hindi lang tayo ang mahal ng Lord, mahal ng Panginoon ang maraming tao. So, ano pa pong isang bagay, mga kapatid, ang pwede nating i-consider na sinasabi sa atin ng Panginoon na isuko na natin yan. Pangatlo, mga kapatid, when it begins to replace God in your heart. Okay, parang hindi naman mawawala si Lord sa puso ko no? So mga kapatid, meron tayong mga tinatawag na geographical position, no? Nung dati hiwalay tayo sa Panginoon, ngayon ang tayo ay mga anak na ng Panginoon. Inilapit na tayo ng Panginoon. Nagkaroon ng bagong geographical position spiritually. So kung hindi naman tayo napapalapit sa Panginoon physically, pero spiritually napalapit tayo sa Panginoon kahit hindi natin nakikita. So possible din mga kapatid, kahit hindi natin nakikita, meron palang spiritual geography na hindi tayo aware. At kung ito ang nangyayari sa atin, if something becomes a functional idol, no? A source of identity, security, or joy apart from God, it is time to surrender it. Alam naman natin mga kapatid, dito sa mga talatang to, sa Exodus chapter 20 verse 3, sinasabi diyan ng Panginoon na wag tayo magkakaroon ng ibang Diyos, no? Sabi sa 20 verse 2 ng Exodus, ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Sabi niya, wag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Okay, hindi naman tayo nagwo-worship, hindi ka naman kumakanta ng To God be the glory dun sa idol na yun, no? So sabi nga natin, kung napapalitan na, mga kapatid, napapalitan na yung kalooban ng Diyos dun sa mga bagay na yun, no? Ng mga bagay na yun, at napapalitan ang posisyon ng ating Panginoon. Nako, it is time to surrender it sa Panginoon. Di ba yung parang dati-rati nasasabi natin sa Panginoon, I cannot live without it. I cannot live without you, Jesus. Pero minsan may mga taong dumarating sa buhay natin na we cannot live without that person kahit wala na ang Panginoon sa buhay natin. Kasi nga sabi sa Matthew chapter 6 verse 24, hindi daw tayo makapaglilingkod sa dalawang masters. And it's a practical, mga kapatid, it's a practical teaching ng ating Panginoon na kung talaga tayo ay susunod sa ating Panginoon at gusto talaga natin na ang Panginoon ang manaig, talagang dapat walang makapwesto maliban dun sa pwesto ng Panginoon. Kasi kapag may nag-replace na talaga sa ating Panginoon, alam natin na kapag hindi na si Lord ang top priority natin, hindi na in order ang buhay natin. Amen? So maraming mga practical ways kung paano natin maa-apply yung we cannot serve two masters, pero particularly dito sa pinag-uusapan natin, mga kapatid, kung hindi na ang Panginoon ang master ng buhay natin, and yon ay sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon na may mga bagay tayong dapat isuko sa ating Panginoon. Amen? Dahil darating yung panahon, mga kapatid, na mahirap maintindihan yung pagkilos ng Panginoon dahil hindi na siya yung master. Minsan mako-confuse tayo, mga kapatid, na ito ba yung sinasabi ng Panginoon? Kasi marami akong kakilala, and maybe dumating na ako dun sa stage na yun na ito ang sabi ng Panginoon, pero dahil sarili ko na yun, kino-consider ko na sinabi yun ng Panginoon dahil yun yung gusto ko. At dumating ako sa point, mga kapatid, na na-confuse ako dun. In some point ng buhay ko, akala ko, yung gusto ko, kapag pleasing sa akin, yun na rin yung pleasing sa Panginoon. Nalimutan ko, at salamat sa Panginoon, naging aware ako na ako na pala
ang nasa taas, ang top, no, napalitan ko na pala ang Panginoon. At doon ko na-realize na ang standard ng Panginoon ay hindi pwedeng maging standard ko. Amen? Dapat ang maging standard ko yung standard ng ating Panginoon. So, ang clue lang, mga kapatid, no? Ang clue kung meron ng pumapalit sa pwesto ng Panginoon sa buhay natin. If losing it would destroy you more than losing your walk with God, it might already be an idol. So yung parang feeling mo kapag itong taong to hindi lang puro tao, no? Feeling mo kapag itong taong to or itong bagay na to ay nawala sa iyo, parang ilalayo ka na rin sa Panginoon. Ayan, yun mga kapatid, yun yung clue. Yung tipong kapag ito ang nakasakit sa iyo, naaapektuhan ng Panginoon. Halimbawa, ako, marahil isa na ako sa mga tinuturing ninyo na nagtuturo ng salita ng Panginoon for the longest time. Tapos, ako yung nakakitaan nyo ng hindi magandang bagay. Ngayon, dahil ako yung nagkamali, si Lord, nilayuan nyo na din, tinalikuran nyo, nagtampo kayo sa Lord. Alam yun, wala namang kinalaman si Lord kasi ako yung nagkamali. Pero dahil na-destroy na din yung relationship mo sa Panginoon, dahil na-destroy yung relationship mo sa akin, ibig sabihin, pwedeng idol na ako sa buhay nyo. Nagets nyo? Yung tipong pag nawala ito, mawawala ka na rin sa Panginoon. So yun yung clue, mga kapatid, kung meron kang idol sa buhay mo, na kapag itong bagay na to naaapektuhan yung relationship mo sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi na ang Panginoon ang nasa ibabaw at nasa master ng ating buhay. Okay? So, I hope maging naiintindihan niyo yung mga kapatid, no? Yung kaibahan nun, na wala akong idol, pero ito pala yung clue na meron tayong mga idol sa buhay natin. Pero napakapalad natin mga kapatid kung nandun tayo sa stage ng relationship natin sa Panginoon na even the most loved person, no, even your most loved person, kapag siya ay nag-fail, pero yung relationship mo sa Panginoon hindi manghihina, bagkus baka lalo pang lumakas. Ibig sabihin mga kapatid, ang Panginoon ang nasa ibabaw ng lahat ng ating mga priorities. Make sure lang mga kapatid, no, baka kasi yung relationship natin sa Panginoon ay naka-base doon sa mga bagay na mahalaga sa atin. God is good dahil kumpleto yung gamit mo. God is good dahil meron ka ng mga bagay na gusto mo. God is good dahil masaya yung pamilya natin. Pero kapag yung mga bagay na yun ay nag-fail, tapos ang Panginoon, nagalit na tayo sa Kanya, nagtampo tayo sa Kanya, nag-gets nyo yun yung clue. Ibig sabihin, yung mga bagay na pinoposes mo, yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, yun ay nag-replace na sa Panginoon sa buhay natin. Amen? And that is what I meant do sa ating clue. Okay? So kapag meron na tayong mga ganun sa buhay natin, mga kapatid, it is time to surrender them sa Panginoon. So ano pa mga kapatid ang pwede nating na masabi na time na para isurrender sa Panginoon? When it leads you away from spiritual growth. Okay, si Lord pa rin ang mahalaga sa akin. Pero hindi ka na nag-grow. Alam mo yun, yung naging procrastinate ka na okay lang na ganito na ako. Hindi lang tayo hindi lang tayo di lang natin sinusurrender yung tao o yung bagay. Pwedeng isinusurrender din natin yung mentality, yung kaisipan, yung idea na okay na ako. Baka yun yung gusto rin ipag-give up sa atin ng Panginoon. Kasi naniniwala ako, lagi nyo naririnig sa akin to, na kung tayo ay nasa Panginoon, ang direction natin ay palaging pataas, palago, palalim, pabuti. Amen? Pero kung mai-stuck tayo doon, maybe, mga kapatid, there are something that we must surrender sa ating Panginoon. Amen? Anything that pulls you away from prayer, worship, obedience, or fellowship should be surrendered. No? So kung may mga bagay mga kapatid na dito ka na, ito na yung ipagbabawal sa iyo para wag mo tong magawa, no? I-surrender natin sa Panginoon. Kuya Rael, paano yun? Tuwing araw ng linggo, may trabaho ako. So may mga ganong bagay, no, na mga praktikal. Mga kapatid, yung araw kasi ng linggo, hindi lang naman yun yung araw
para mag-pray ka, mag-worship ka, at sumunod ka sa Panginoon. Okay? Araw-araw pwede natin yung gawin. Amen? Hindi ka rin naman lahat ng linggo magkakaroon ng trabaho. Nagigets po yung gusto kong sabihin. Kaya nga mga kapatid, baka nga ang na-idolize natin, yung araw ng linggo. Mga kapatid, ang araw ng linggo, hindi si Lord ang araw ng linggo. Pwede lang natin talaga ibigay yung araw ng linggo sa Panginoon. Pero bawat araw ay araw ng Panginoon. Amen? So sana wag na kayong malito doon, ha, mga kapatid. Kung hindi ka naka-attend ng linggo, dahil meron kang OT, dahil nagkasakit ka, di ba yung pagtatrabaho, pwede mo rin siyang i-offer sa Panginoon. Lord, ginagawa ko tong trabaho kasi mahal kita, pinigyan mo ko ng lakas, kaya nakakapagtrabaho ako. Panginoon, i-offer ko sa iyo tong aking ginagawa dahil pakikinabangan to ng aking pamilya at ito'y blessing mo sa amin. Amen? So, every day, pwede natin gawin ang prayer worship. Ito nga tanong, mga kapatid, what if meron nga tayong araw ng linggo, pero tuwing linggo lang? Okay, free ka nga ng linggo, pero hindi na siya naging practice ng buhay natin. Amen? Totoo po yung maraming paraan na makasamba tayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi lang tayo magsusurrender ng bagay, ng tao, o ng habits. Baka nga meron tayo mga maling kaisipan na humahad lang po sa atin. So, isurrender natin yun, no? Baka hindi ka na nagwo-worship kasi, hindi naman linggo, hindi ako magwo-worship. Hindi naman linggo, hindi ako mag-aaral ng salita ng Panginoon. No, isuko natin yun sa Panginoon. Because every day, we need the Lord. Amen? Sabi nga po sa James chapter 4 verse 8, sabi diyan mga kapatid, kung lalapit tayo sa Panginoon ay lalapit din siya sa atin. Sabi dito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Tingnan niyo, bakit tinuturuan tayo ng Panginoon na lumapit tayo? Bakit itinuturo to ng mga apostol ng ating Panginoon? Pwede na, kasi yung iba mga kapatid, ganito na yung konsepto nila. Hindi, nasa Panginoon na ako. Okay na ako kahit hindi na ako lumapit. Mga kapatid, bakit gusto pa rin ng Panginoon? Ito na nga, kung ganun ang konsepto mo, okay, bakit pa magpe-pray kung alam din naman ng Panginoon yung mga hihingin natin? Di ba? Bakit? Di ba sabi ng salita ng Panginoon, hindi pa tayo tumatawag, alam na ng Panginoon. Pero bakit itinuro sa atin at iniutos ng Panginoon na mag-pray tayo? Ganito lang ka-basic yan mga kapatid. Gusto ng Panginoon kausapin tayo. He wants us. He wants fellowship. He wants relationship. Amen? At dun yung gagawin din natin. Gusto ng Panginoon, makalapit tayo palagi sa Kanya. Ngayon, kung meron kang ideas or practice, paniniwala na hindi mo yan kailangan gawin, mga kapatid, isuko natin yan sa Panginoon. Dahil naniniwala ako, hindi tayo kailangan ng Panginoon. Kailangan natin ang Panginoon. If something keeps you from drawing near, it's time to lay it down. Amen? Buhos bigla order sa pesto ko, puro parash. O di ba, Brother Tor, gawin mong worship sa Panginoon yan, no? At yan ay parang magiging magaan yung mga mabibigat na trabaho. Amen? Every day is worship day sa Panginoon. Amen. Ano pa po, no? Be intentional to the Lord kasi He is our eternal. Totoo po yun. Dapat intentional yung mga ginagawa natin. Natatandaan niyo po noong mga nakaraang araw, pinag-usapan natin sa anumang gagawin mo. Kakain man, iinom, matutulog, mahihiga, gawin natin lahat na parang nagpapasalamat tayo sa Panginoon. So we can do anything for God. Okay, ano pa yung mga dapat natin tandaan na indication na pinasusuko sa atin ito ng Panginoon? When it produces anxiety instead of peace. Nako, no-brainer, mga kapatid. Kapag yan ay nagdudulot na sa atin, no, ng depression, ng stress, isuko na natin yan. Not the kind of temporary concern, but the consuming anxiety that reveals you're carrying something God didn't design for you. Mga kapatid, merong mga bagay na may mga bagay na kalooban ng Panginoon na nagbibigay talaga sa atin ng temporary na parang nagwo-worry ka. Halimbawa, yung mga mga sample, mga anak, gusto ko mag-offering ka, magbigay ka sa gawain ng Panginoon. 'Di ba? Parang
pinaghirapan ko to eh. Di ba nagdudulot siya sa atin ng temporary worry, di ba? Pero kalooban yun ng Panginoon. Hindi po yun ang tinutukoy natin. Yung mga bagay talaga na talagang nagko-consume na, mga kapatid, na mahabang panahon, maniwala kayo may pagsunod sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng konting challenge, no? Ang hindi lahat ng pagsunod sa Panginoon gustong-gusto natin. Dumarating talaga tayo sa Panginoon. Maraming beses nasusunod tayo sa Panginoon pero nagbibigay ito sa atin ng burden, ng bigat. Pero mga kapatid, temporary lang yun. Bakit? Kasi kapag nakasunod tayo ayon sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, alam niyo ba na ang agad na mararanasan natin, di ba? Halimbawa, may pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ito, sample, maraming beses ko itong na pinagagawa sa akin ng Panginoon. Anak, ibigay mo yan. It is amount, money. Pwede kong isipin, ito lang ang meron ako, wala akong trabaho. Ito lang yung meron ako, bakit ibibigay ko pa? For a short time, nagkakaroon ng challenge sa akin yun. Pero, dahil alam ko na hindi, ang Panginoon na nagsasabi. So kapag naibigay ko yun mga kapatid, alam niyo ang nangyayari, nagkakaroon na ako ng kapayapaan dahil nasunod ko yun. Amen? Pero kapag yung isang bagay ay hindi kalooban ng Panginoon, mga kapatid, tapos nagdudulot pa sa iyo ng anxiety, then the more you do it, the more you have it, the more you treasure it, dumadami lali yung anxiety, nawawala yung kapayapaan mo. Then mga kapatid, sabi ko nga, no-brainer, isuko natin sa Panginoon. Kasi ito yung kalooban ng Panginoon. Ano sabi sa Philippians 4:6-7? Di ba ang gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng kapayapaan? O, alam ko, marami na sa inyo nakakaalam nito. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. O, ayaw ng Panginoon, nag-aalala tayo eh. So kung yung bagay na yon matagal na nagbibigay sa inyo ng pag-aalala, so hindi yan galing sa Panginoon. Dahil darating nga yung panahon, mag-aalala tayo kung yun ay kalooban ng Panginoon, but it will not be permanent. Amen? Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Tingnan nyo, kapag ginawa nyo to, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan. Ito yung gusto kong sabihin eh. Sa Panginoon, kapag gustong pagkalooban ng Panginoon yung gagawin natin, mga kapatid, maybe may konting challenge, pero kapag nagawa natin yun, papalitan ng Lord ng kagalakan. Pero kung yung ating ginagawa, hindi man lang napapalitan, lalo nang hindi naman napapalitan yung anxiety, lalo pang dumadami yung anxiety, mga kapatid, indication na hindi yun sa Panginoon. Amen? So sabi pa kasi ito yung concern ng Panginoon, sabi sa 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him. Ibigay doon natin sa Panginoon. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ang gusto ko lang sabihin mga kapatid, hindi kalooban ng Panginoon na magkaroon tayo ng long-term anxiety. No? Hindi gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng long-term na wala tayong kapayapaan dahil ang Panginoon ay promotor ng kapayapaan. Amen. So pag ito ay hindi na nagdudulot sa atin ng kapayapaan, isurrender natin. If holding on creates worry instead of worship, then surrender it. Mga kapatid, hindi ako makapagbigay ng exact na example, pero just in case meron kayong naranasan nyo tong gantong bagay, pwede kayong mag-share dahil kulang yung aking karanasan. Naiisip ko lang siya, pero dahil hindi ko naman lahat ay naranasan ko. Pero again, tonight, you are free to share. Kung meron kayong naging kwento sa buhay nyo na may pangyayari or meron kayong mga bagay, practices, habit na ang tagal mong ginagawa, ang tagal mong tinetreasure, pero hindi rin siya nagbigay sa'yo ng kagalakan. Pero parang it is, but there is something that it's holding you, no? Yun nga, yung holding on ay nagdudulot sa'yo ng kalungkutan imbis na ikaw ay magkaroon ng kalayaan, no? Yun lang. Just feel free mga kapatid, open your mic or raise your hand para po makatulong sa ating discussion. Pwede po kayong mag-share, no? Ano pa po mga kapatid? Yung mga indication na tayo ay
dapat isuko sa Panginoon. Ito pa po, when it requires you to compromise your integrity. Okay? So, mga kapatid, minsan dumadating tayo sa mga pagkakataon, no, na yung mali ay kailangan nating gawin. Dahil compromise nga mga kapatid, alam niyo ibig sabihin ng compromise? Yung tipong alam mo yung tama, pero malalagay ka sa isang sitwasyon na baka pwede namang gawin yung mali. Alam mo yun, yung mga ganong bagay. At kapag nasa ganun tayong sitwasyon mga kapatid, syempre ang standard nga natin ay ang Panginoon, ang salita ng ating Panginoon. If something forces you to hide, lie, pretend, or live double-minded, it must go. It must be surrendered sa Panginoon. No? Mga kapatid, kapag, alam nyo, ulitin ko ang Diyos ay promotor ng kapayapaan. Kung may mga practice na parang sinasabi sa'yo na, wag yan. Hindi, pero okay na din kasi makakabuti naman din to kasi mas malaki yung kikitain ko rito pero parang medyo may masama parang medyo illegal. Alam mo yun? Mga kapatid, tingnan mo to kapag nagdo-double mind ka, ulitin ko, ang Diyos ay promotor ng kapayapaan. Hindi kanya gustong ma-confuse sa tama at mali kasi tama lang ang tama at mali ang mali sa Panginoon. Pero again mga kapatid, kapag tayo ay nandun sa ganitong sitwasyon, although wala sa ating makaka-perfect, pero sana maalala natin ulit itong gabing ito, kapag pag dumating ka sa dilema at hindi mo alam kung anong dapat mong gawin, tandaan mo if it requires you to compromise your integrity, then give it up. Sabi sa Proverbs chapter 10, verse 9, sa Kawikaan 10:9, may kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid. Ngunit ang masama, ang pamumuhay ay malalantad. Okay, basically Lord, mga kapatid, kapag tayo ay gumagawa ng tama, minsan meron kang madidihado ka, no? Ay, kulang ang kinita mo. Ikaw kasi, hindi mo kasi dinadaya yung timbangan mo. Dayain mo na rin kasi para mas malaki yung kita mo. Okay, pwedeng nadidihado ka kumpara dun sa iba, pero ikaw, makakapamuhay ka ng payapa, makakatulog ka ng payapa, no? Naalala ko yung sinasabi ni Pastora Faith na nagkaroon kami ng isang prayer meeting, no, sa Ansong. Yung merong siyang kinikwento ang pato, no? At pero meron ding may candy naman yung natatandaan kong kwento. May dalawang bata na magkalaro sila palagi. Yung isa, meron siyang jar of candies. Yung isa naman, meron siyang jar ng marbles. Alam niyo yung Jolene? Yun. Ngayon, nagkasundo yung dalawa. Huy, palit tayo. Magpapalit sila. Ngayon, yung bata na may-ari nung Jolene, ang ginawa niya, bago niya ipagpalit, kinuha niya muna yung 3 pinaka-paborito niyang Jolene. Okay? Ngayon, so hindi alam nung kapahalitan niya nung kalaro niya na binawasan niya. So nagpalit na sila. Ngayon, alam niyo yung may-ari ng Jolene, 'di ba, nakapagpalit na siya. Meron na siyang candies, isang jar of candies. Nung pag-uwi niya, hindi siya makatulog. Alam niyo kung anong iniisip niya? Binawasan niya rin kaya to. So iniisip niya, wala siyang kapayapaan. Bakit? Yung kasing ginawa niya, baka daw ginawa rin sa kanya. And sometimes, ganun tayo. Kapag hindi tayo gumawa ng mabuti, mga kapatid, hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Amen? At yung kapayapaan ay napakagandang, kumbaga, speedometer yun. Sign yun na may something wrong, di ba? Kapag hindi ka payapa. Amen? Sabi pa sa James chapter 1, verse 8, ito na nga yung pabago-bago ng isip. Yan, sabi rito, dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Ay, ito, sabi sa verse 7, ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon. Pabago-bago ng isip. So, ano ba? Okay ba to? So mga kapatid, again ang Panginoon ay promotor ng kapayapaan. So mga kapatid, when time comes na we need to compromise
at wag natin i-compromise yung ating integrity. Amen? Next, mga kapatid, ano bang pwede natin gawin? Ito ang sinasabi ko, what if hindi obvious sa salita ng Panginoon yung bagay na ipinapasuko niya sa iyo. Pero tingnan niyo, baka po nararanasan niyo to. When God repeatedly convicts your heart about it. Halimbawa, hindi lang isang beses, marami ng beses na parang may conviction sa iyo na sinasabi ang Panginoon, maybe taon na, tapos parang umuulit-ulit siya na parang, wait, mga kapatid, kung paulit-ulit na, no, na may sinasabi ang Panginoon kahit parang walang direct revelation, walang shooting star, walang something, walang exact verse, pero kung paulit-ulit na, mga kapatid, baka it is sometimes the Spirit speaks through discomfort, preaching, scripture, or godly counsel. Halimbawa, ilang beses ka nang uma-attend na online prayer meeting, kahit iba-iba ng topic, iba-iba ng title, pero parang biglang somewhere, mapo-point out pa rin yung, ba't naman nasingit pa rin yun? Maybe God is telling you something. Amen? At maybe, yung bagay na yun talaga ay obviously, sinasabi sa inyo pa, anak, gusto ko isuko mo yan. Amen? Sabi sa John chapter 16, verse 8, sabi rito mga kapatid, pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. At ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Panginoon. Mga kapatid, ito yung tukol sa banal na Espiritu. And sometimes, mga kapatid, ang Holy Spirit ay talaga nagsasabi. Amen? Nagkukonvict siya na there's something wrong. Amen? At hindi natin kailangan ikatakot yun. Kasi naniniwala tayo, mga kapatid, na if God is warning us, God is saving us. Tandaan nyo yun if God gives you warning, God is saving you from something. Amen. So wag nating i-refuse yun. Sabi sa Hebreo chapter 3, verse 15. So mga kapatid, ito yung gawin natin kapag meron talagang paulit-ulit na message ang Panginoon sa'yo. Gaya ng nabanggit sa kasulatan, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo. Amen? So wag na tayong magmatigas. Kung 3 years na or more na parang nandun pa rin yung conviction, mga kapatid, the best time is now. Amen? The best time is now. Huwag natin patigasin ang ating mga puso. Dahil, again, if God gives us warning, God is saving us from something. Conviction is God's gentle way of saying, anak, let it go. Amen? Magpaka-Elsa na tayo. At kumanta na tayo ng let it go, let it go. Dahil hindi nabibiktima ang taong sumusunod sa Panginoon. I think this is the last. When surrender aligns you with God's will and sets you free. Mga kapatid, di ba meron tayong mga sitwasyon sa buhay natin na parang sinasabi nga natin na wala na akong way out, no? Pero talagang yung way out lang ay magmumula sa iyo. Maybe you are in a relationship na pwede mong sabihin na, or maybe you are in a relationship or in a workplace, no? Yung mga bagay na parang ang hirap i-give up, no? Parang ang hirap i-give up. Tapos alam mo sa Panginoon na sinasabi niya sa iyo na isuko mo na yan, no? Kasi dun sa sitwasyon na yon or dun sa trabaho na yon or dun sa relationship na yon ay lalo ka lang, alam mo sa sarili mo, nararamdaman mo na nakakulong ka. Ulitin ko, mga kapatid, hindi ito sa lahat ng pagkakataon, no? Baka nga hindi po ito applicable sa atin. But just in case, no, dumating tayo sa point na we find out na meron tayong mga bagay na connected tayo, involved tayo, at doon pala sa involvement na yon, doon pala sa connection na yon ay para tayong nakatali, nakakulong. Again, kung ang Panginoon ay promotor ng kapayapaan, ang Panginoon ay promotor din ng freedom. Amen? Sometimes surrender reveals that the thing we're holding is holding us. Alam mo yun, yung parang, halimbawa, i-connect natin yung last point natin dito sa point na to. Paulit-ulit ang Panginoon na sinasabi sa'yo, i-give up mo yan, i-give up mo yan. Pero parang ikaw,
okay lang, pag i-give up mo to, parang wala namang dangerous kung hindi ko to i-give up, parang hindi malinaw sa atin. Pero what if, no? Dahil paulit-ulit na ang Panginoon, then nilet go nga natin, mga kapatid, naniniwala ako, dun sa point na yun, dun lang talaga rin natin marirealize. Kaya pala, gusto ng Panginoon, lumaya ako dun. Kasi yung pala talaga, dun pala mararanasan ko yung totoong freedom sa Panginoon. Mga kapatid, sana dito sa pinag-uusapan natin, ma-challenge kayo, tayong lahat, including myself. Ito yung challenge din sa akin ng Panginoon nung actually, dumating to sa isipan ko nung pauwi ako from Korea, no, nakasakay ako sa sa eroplano, nanonood ako ng Stranger Things. Natapos yung season 5, volume 1. Tapos biglang may eksena doon, nalimutan ko na lang yung eksena doon. Ito yung dumating sa akin. Sabi ko, Lord, may mga bagay sa buhay ko na talagang kinukuha mo na kahit hindi ako payag. Pero maraming bagay na hindi mo makuha dahil inaantay mo isuko ko to. At mula nung araw na yun, hanggang sa makauwi ako dito, nasa isipan ko na siya at ginagawa ko na yung Bible study na to until now na pinag-aaralan na natin. Ito sana yung maging challenge sa atin, mga kapatid, na talagang mas lalo pa tayong lumalim, no, sa relationship natin sa Lord. Dun, yung point talaga na dumating tayo na yung ating discernment talaga sa kalooban ng Panginoon ay maging obvious, na talagang naiintindihan natin yung heartbeat na ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin nakikita noon ay makita natin from the eyes of God. At yung whisper ng Panginoon sana ay talagang maintindihan natin. At ito nga mga kapatid, may mga bagay na ipagagawa sa atin ng Panginoon, ipapasuko sa atin ng Panginoon na hindi naman malinaw kung bakit niya pinagagawa. Pero kung obvious yung conviction ng ating Panginoon. Ito yung dito sa last point minsan, marirealize na lang natin yon kapag i-give up na natin. Amen? And sometimes, after, minsan nga, yung nag-surrender tayo, saka lang natin marirealize na yung bagay na hino-hold natin, yun talaga yung holding us. Amen? Sabi sa Romans chapter 12, verses 1 to 2, no? Sabi nga riyan is, offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable to God. That is your reasonable act of worship. Ialay daw natin sa Panginoon yung ating buhay. Alam niyo maganda doon sa verse 2, upang magkaroon kayo ng pagbabago ng isip, upang malaman niyo ang buong kalooban ng ating Panginoon. Sometimes, hindi natin malaman yung buong kalooban ng Panginoon because we are not fully surrendered sa Lord. Amen? Sometimes, bang pinasusuko sa akin ng Panginoon? Mga kapatid, kung hindi mo alam sa ngayon kung ano yung pinasusuko sa inyo ng Panginoon, just offer your life. Amen? Ang i-offer natin sa Panginoon, yung desire natin na mas makilala siya. Maybe ngayon, parang satisfied ka na dun sa growth na meron ka. But maybe, sa pag-uusap natin, parang merong strike sa'yo ang salita ng Panginoon na parang nakita mo yung sarili mo agad na, oops, wait lang, parang hindi pa pala ako ganun ka-mature spiritually. Bakit meron ka palang ganyan? Meron palang pag-surrender pa pala sa Panginoon. Maybe ngayon mo lang na-realize. At yun na yung indication, mga kapatid. Maybe you don't know, you cannot itemize what to surrender. Ang pinakamagandang gawin mo ngayon, i-surrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Amen? Dahil yung pag-surrender natin sa Panginoon, dun din natin makikita kung ano yung mga bagay na dapat natin isuko sa ating Panginoon. Okay? Sabi ko nga doon kanina, some things God takes. Some things God wants for us to surrender. So, ito lang yung magiging tanong sa ating lahat ngayong gabi. Minsan kasi sasabihin natin, bakit naman ipapasurrender ng Panginoon? Kung mabuting Diyos siya, dapat hindi niya kinukuha sa akin to. No? The question is not whether God is good, but whether we trust Him enough to let go.